The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, sorry to keep you waiting. Go ahead. Morning Ted, morning Cha. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Yan. Eto na nga, Huwebes na, Pastor. April 4, isang araw bago ang Yes. weekend. At syempre, nakaantabay pa rin ng mga kapatid natin sa magandang balita dito sa The Daily Brad. Yes, talking about nakantabay, mga taga-Philippine Baptist Theological Seminary sa Baguio City. Thank you po for all tuning in. Si Bishop Alex Arseno po ang kanilang speaker ngayon at in-announce sa buong school na manood muna bago magsimula ang programa. So thank you so much for that. May tanong lang ako sa mga nanonood sa atin, na tayo po ba ay sumablay na? Okay, alam niyo po yon. Nag-fail ka na ba? May nagawa ka ba sa buhay mo na parang feeling mo hindi nasunod yung plano mo? Alam mo, hindi lumipad yung negosyo. May bisyo ka na iniwasan mo pero nalulung ka. Okay? May relasyon ka bang hinandle na nasira bilang ama, asawa, kursong hindi natapos. I'm sure lahat tayo makaka-relate dito, no? At maaring iba-iba lang tayo ng level, pero one way or the other, naramdaman natin na parang hindi ko na nagawa yung dapat kong gawin. Ano kinahinatnan po? Sumuko na lang po ba tayo? Sumubok ka bang bumangon muli? Okay? Sabihin nyo, Pastor, tinry ko naman, pero hindi talaga ang hirap bumangon sa pagkakadapa. Parang addiction na siya. Alam niyo po, sabi sa Kawikaan 24:16, ang taong matuwid, mabuwal man ng 7 ulit, ay tiyak na makababangon ulit. Hindi tulad ng masamang tao na kapag nabuwal, ay hindi na makakabangon pa. Kino-contrast po natin dito since Monday, yung may takot sa Diyos at yung taong walang Diyos. Okay, dapat daw po tayong lumakad ng matuwid. Okay, para mabuwal man tayo, makakabangon daw po tayong muli. Hindi po to issue kung madadapa ka o hindi. Tayo po ay tao, madadapa po at madadapa tayo. Ang tanong lang, makakabangon ka ba? At sabi po dito sa verse na binasa natin, kargo daw po ng Diyos ang buhay na iniatang sa Kanya. Sabi nga niya sa isa pang verse sa Bible, my grace is sufficient for you. It's made perfect in your weakness. Sa atin daw pong kahinaan, binibigyan daw po tayo niya ng grasya, ng lakas upang makabangon muli. Ang ganda rin na isang quote na nakita ko dito sa asawa ng isang pastor, si Lisa Bevere. Ang sabi niya, if you think that you've blown God's plan, rest in this, my beautiful friend. You are not that powerful. Kung akala mo, nasira ako na yung plano ng Diyos sa akin, nag-addict ako, nag-drugs ako, hindi ako nagtapos ng pag-aaral, nahiwalayan ko yung misis ko. Alam niyo po, bumalik lamang tayo sa Kanya, sa landas na matuwid. God will give you the grace to recover from it. Sa kabilang banda po, okay, yung mga tao daw po tumalikod sa Diyos, walang pakialam sa Diyos, masyado mapapride at ayaw lumapit sa Diyos, wala po tayo ma-expect na grasya sa Kanya. Dahil nga, ayoko sa iyo, Lord. Sarili kong diskarte ito, sarili kong koneksyon, sarili kong natapos sa edukasyon, kaya hindi kita kailangan Diyos. So yun po yung sasabihin ng Diyos. Okay, pag nadapa ka, you're on your own. Kaya po, again, maaring dito po sa lupa, namamayagpag yung mga taong mga masasama at feeling nyo, Pastor, nakakabangon silang muli eh. Meron pong tinatawag na eternal death. Meron pong tinatawag na resurrection sa mga taong matuwid na kahit mamatay ka, bubuhayin kang muli ng Diyos. Ito pong mga tao na to na nagpipilit na walang Diyos at walang takot sa Diyos, hindi na po sila makakabangon muli. Wala po naghihintay na eternal life para sa kanila. May plano po sa atin ng Diyos at kargo ng Diyos ang buhay na inatang sa Kanya. Kawikaan 24:16, ang taong matuwid, mabuwal man ng 7 ulit, ay tiyak na makababangon ulit. Hindi tulad ng taong masama na kapag nabuwal ay hindi na makakabangon pa. Panginoon, marami pong salamat sa inyong assurance na maaaring sa mata ng iba parang kalokohan ng sumunod sa'yo, kahinaan ng pagsunod sa'yo, ba't kailangan mo magpatawad, ba't ba kailangan mo mag-humble? But Lord, alam namin na pag sumunod sa'yo, ang landas mo ay matuwid. Ang landas mo, Lord God, ay magbibigay sa amin ng peace even in the midst of a storm. Kaya Panginoon, sa mga taong naliligaw ng landas ngayon at nagpipilit labanan ng buhay na wala ka sa picture, Lord, pabalikin nyo sila sa'yo, bigyan nyo ng grasya para manumbalik ang kanilang pananampalataya sa'yo. Kung dapan-dapa na sila, Lord, tulungan nyo po sila. Dinadalangin namin, Lord, yung kagalingan din ni Nanay Neddy para sa kanyang TB. I pray, Lord God, yung buong pamilya niya ay gagaling na at hindi na makakahawa yung kanyang karamdaman. Thank you, Lord, sa mga taong umaasa sa'yo
Huwag mo silang biguin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Panginoon, muli po kaming dumudulog sa inyo na patnubayan po ninyo't kabayan at alagaan si Brad Jeff sa kanya pong pagmimisyon araw-araw. Lord, salamat po muli sa biyaya po ng araw na ito. Sa biyaya po ng magandang balitang hatid ng The Daily Brad at sa biyaya po ng mga taong nagmamalasakit sa mga tulad ni Nanay Neddy. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Brad Jeff. And catch you tomorrow. Friday na nga po, sabi nga ni Baby Girl, ang bilis naman talaga Ang bilis. ng panahon. Parang kailan lang. Panahon ng Sweldo hapon. na naman. Parang kailan lang, bata kapatid. Ngayon, batang-bata ka pa rin. Yan. Aray ko. Yan. Parang kailan lang. Ngayon, gusto mo na magretiro na maaga. Kapag napapagod ka na sa mga usaping Wag pambayan. na, bata kapatid. Mabuti Wala ka ka pa nga ambot senior na, eh. Mabuti ka ambot na andyan ka, Brad Jeff. Oo, nandiyan ka na nakukuhanan din natin ng inspirasyon. Idol kita eh. Yan gusto ko sa'yo eh. Okay, Brad. At ano daw, maligayang bati po kay, anong pangalan niya? Mommy Lourdes. Akala ko mami ni Lord. Hindi, Mommy Lourdes. Yun ang name. Okay. Si Mami Lourdes na lagi po na inaabangan ang segment ni Brad Jeff at lagi ho nakikinig po sa ating programa. So, Lourdes malamang ito. si Malamang Mami yan. Lourdes. Okay. O sige, so Brad Jeff, we'll see you tomorrow. Yes, but Ted, announce ko lang ulit mamaya po alas 7. Okay, ng gabi sa Fairmont Hotel Ballroom po yung ating breakthrough night ng Rebuild City Church. Makita-kita po tayo. Kung nasa Makati lang kayo naman, pasyalan nyo na po ako alas 7 ng gabi po sa Fairmont Hotel po in Makati. And then last na lang po, Attorney DB Huevos, thank you so much for listening. And Jojo Huevos, thank you so much. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.